gabi, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Pilipos. At pag-aaralan natin ngayon ang chapter 3, verse 1 to 11. So 11 verses ang bibigyan natin ng pansin. At ito ay napamagatang the righteousness through faith. So yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Lesson 7. So nakagawa na tayo ng 7 lessons sa librong ito. Pero bago yan, mag-review muna tayo. Last midweek service natin, tinapos natin ang chapter 2. Pinag-aralan natin ang verse 19 to 30 at ito yung mga pinag-aralan natin. Trust God's timing and plan. So wag tayong magtiwala sa knowledge natin, sa energy natin, but magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. So every time we make plan, lagi natin sabihin in God's time or in God's will. Sa kagustuhan ng Panginoon, hindi sa kagustuhan natin. Then, seek the spiritual welfare of others. 19 verse 20 yon ng Pilipos. Then, be genuinely concerned, not merely polite. Then, seek Christ's interest above self-interest. So, ito yung medyo mahirap gawin minsan, pero ito ay utos ng Panginoon. Seek the interest of others, not only yourself. So, ang tunay na Kristiyano o genuine na Kristiyano, hindi siya selfish. Hindi siya makasarili. Laging tinitingnan ang kapakanan ng iba. May mga Kristiyano na, ano naman mapapala ko dyan pag umattend ako ng Bible study? Ano naman mapapala ko pag maging maging kaanib ako ng Church of Christ? So, yun mga ganon ay marami pang kailangan na matutunan para ma-develop at ma-produce yung tunay na pag-uugali ng isang Kristiyano. Then build proven character through faithful service. So, isa sa mga tanong natin last midweek natin, paano mo i-prove na karapat-dapat ka na sa langit o faithful service as nakalagay dyan. So, paano mo may prove yung character mo? How to prove your character? Dito kasi sa build proven character. So, itanong natin sa sarili natin, yung character ko bang ito ay makakapasok na sa kaharian ng langit? So, that's the first question. Then, i-test or i-search na natin yung puso natin at yung sarili natin. Kung magpapatuloy ako nitong ganitong pag-uugali, hindi ako makakapasok sa kaharian ng langit ayon sa Biblia. So, kailangan natin tanggalin at i-divert ang ating pag-uugali sa tunay na pag-uugali ng isang Kristiyano. Then serve the gospel as a family in Christ. Tayo lahat ay membro ng iglesia ng ating Panginoon na tinawag din the family of Christ, the family of God. So we are brother and sister in Christ. Pantay-pantay tayo. Walang mas mataas, wala tayong founder na tao, wala tayong presidenteng tao, pantay-pantay tayo. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Then be faithful even difficult separation. Then serve as a brother, worker, and fellow soldier. Tayo ay magkakasama side by side. Dahil tayo ay nasa gera, tayo ay magkakasama na maglingkod sa ating Panginoong Hesus as a fellow soldier. Ginamit kasi ni Apostol Pablo yung salitang yan na tayo ay kasamang sundalo. Then love the brethren even while suffering. Then honor sacrificial servant and receive them with joy. So yan yung 10 na pinag-aralan natin last midweek natin. Then nakita din natin yung example of faithful service sa pamamagitan ni Timoteo at saka ni Epaphroditus. They are like-minded, yan, sincere, sought Christ's interest, then proven characters, serve like the Son with Paul, then was to be sent in Philippi,
to serve the brethren in Philippi, then would bring report to Paul. So yan yung halimbawa ng faithful service na ginawa ni Timoteo at ganun din si Epaphroditus. Okay, then, ngayon, ito yung objective natin sa ating pag-aaral. Meron tayong siyam na objective. Pagkatapos ng pag-aaral na ito, masasagot natin yung mga bagay na yun. Kaya nakalagay sa unaan is why, who, why, what, how, why, what. So, kagaya ng number 1, why Paul repeatedly, isang tanong din yan mamaya, commanded Christian to rejoice in the Lord. So, sasagutin natin yan mamaya. Then, why repeatedly teaching is a safeguard for the church. Okay, so mamaya na natin titignan yung mga bagay na. How? Then, 10 points uli. 11 verses, pero magkakaroon tayo ng 10 points dito sa ating pag-uusapan sa gabing ito. So, number 1 na tayo. Unahin natin kay Brad. Finally, my brethren, rejoice in the Lord, for me to write the same thing to you is not good news, but for you it is safe. Okay, thank you. Yung finally, pag lagi natin ginagawa yan is ito sa wakas. Bakit niya sinabing sa wakas? Nasa kalagitnaan pa lang siya ng libro. Bali, 4 chapters lang ito. So, magsisimula pa lang tayo sa chapter 3, verse 1 pa lang. Pero, sinabi niya ng sa wakas. So, isang question din yan. Bakit niya sinabing wakas? So, dun sa chapter 1 and chapter 2, ito yung mga pinag-aralan natin. Then, dadating na siya sa isang parte ng kanyang libro. So, another topic na uli ang ilalabas ni Apostol Pablo dito sa mga susunod na mga talata. So, ang question natin dyan, Brad, ay ito. Paano magagalak ang isang Kristiyano kapag masakit or masakit ang buhay o painful? Brad, paano magagalak? Mahirap, painful na ngayong buhay mo, nagdadanas ka na nga ng kapighatian, pero sinabi kasi na Apostol Pablo dyan, rejoice in the Lord. Brethren, rejoice in the Lord. So, paano nakakaya ni Apostol Pablo na nakakulong ka at malapit ka ng papatayin, so nasa painful stage ka ng buhay niya, pero sinasabi niya ay magalak pa rin. So, bakit nasasabi niya yung mga bagay na yun? Paano nagagalak ang isang Kristiyano, paano magagalak ang isang Kristiyano sa panahon ng mga trials sa kanyang buhay? That's a good answer. Kasi alam mo na hindi ka iiwan ng Panginoon even you are in the midst of trials. So, brother Loy, kagaya niyan, wala tayong trabaho. So, paano ka maggagalak? Wala kang trabaho. Brad. Yan yung tanong dyan. How can a Christian rejoice when life is painful? Sa kabila ng wala tayong trabaho, minimize yung income o walang income, paano tayo magagalak bilang isang Kristiyano? So, you are rejoicing because you are relying God. Promise, okay? That's a good answer kasi sinabi niya naman, di tayo papabayaan. Okay? So, rely in God's promise. Brad Larry, wala kang pasahero, Brad, maghapon. Okay, that's one of the major answer of that question. Kasi meron tayong pag-asa hindi sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan, yung hope. Okay, so may mga sagot tayo dyan. Number 1, a Christian does not rejoice in pain or evil, but in the Lord. In the Lord kasi ang ginamit, magalak kayo sa Panginoon, who never changes. Hindi siya magbabago kahit anong kalagayan mo sa buhay, Brad. Hindi siya magbabago. Yung promise niya, nandyan pa rin na hindi ka niya pababayaan. Basta maging faithful ka and follow His commandment.
Then number 2, even in sorrow, Christ gives grace, strength, peace that suffering cannot take away. So yung kanyang mga pangako, hindi nawawala sa kabila ng sitwasyon mo sa buhay. Even naghihirap ka na, nandyan pa rin siya. Even nandun ka dati, then bumagsak ka, nandun pa rin siya. Hindi siya magbabago. So, trials may hurt for a time. Hindi naman pang matagalan yan, Brad Loy, tama? But believers rejoice because they have living hope. Ito yung sagot ni Brad Larry. Living hope and eternal salvation. Meron kasing buhay na walang hanggan na, okay, mamatay ka man dito dahil sa sakit, sa problema, pero magkakaroon ka naman ng eternal hope o yung buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magalak kayo sa Panginoon. Magalak kayo sa Panginoon. So, ang isang Kristiyano ay maaabot mo yung pananampalatayang yon when you set your minds on the things above. Pero pag nakaset ka kasi sa mga bagay na material things, hindi mo maabot yon, Brad, Loy. Malungkot ka everyday. Malulungkot ka everyday. Kasi nakaset yung mind natin sa mga bagay na nasa lupa. So, Christian joy may be secure source. Ano yung secure na source ng joy na yan? Because of the promise of God. Then Christian joy can coexist with sorrow. Coexist. Meron kang kasiyahan sa Panginoon, pero hindi ibig sabihin na mawawalan ka na ng trials o painful na nagaganap sa buhay mo. Magko-coexist sila. Lagi naman ako sumusunod sa Panginoon. Bakit ako may high blood? Ganun pa. Bakit pa may sakit ako? Ba't di nawawala itong rayuma or something? And they are coexist. Yan. So, Christian joy is a command of faith. Yan yung maganda. Is a command of faith. Na magalak kayo. That's command. That's command. Na magalak kayo sa Panginoon. Okay. That's number 1. Then number 2, Sister Rosemary. Kadagtong pa rin yan. Yung isa is part A. Ito ay part A. Ito ay part B. Nandyan. 3.1a. So, for me to write the same thing to you. The same thing, ha? So, sa ibang translation, paulit-ulit. At pagsulat ko sa inyo ng mga bagay na yun ay hindi nakababagot. Hindi nakababagot. So, the question, Sister Rosemary, is this. Bakit wala sa akin nag-appear? Walang nag-appear sa akin. Okay. So, nandun. So, bakit? Nawala na tuloy. Nandiyan na pala yung answer, no? Yung problema, paulit-ulit eh. Okay, tama. Hindi ka po marunong mag-rejoice. Hindi mo narinig ulit. May time na bumibigay ka. So, paulit-ulit. Para ma-remind and to strengthen your faith that God's promise is there forever. Okay, that's good question. So, bakit kailangan natin, ang kongregasyon ay kailangan natin palaging ulit-ulitin o makinig na paulit. Brad, na-sermon na yan eh. Brad, napag-aralan na yan, nakaraang taon. Brad, yan na naman yung lesson mo. So, bakit paulit-ulit? Yung mga naririnig, yung basic lesson, bakit yung preacher ay lagi niyang dinidiin yung baptism? Kagaya niya. Yung church, bakit? Baptism na naman. Church na naman. So, bakit paulit-ulit? Bakit kailangan natin pakinggan more than once yung salita ng ating Panginoong Hesus? Bakit paulit-ulit? Okay. Kailangan natin mapakinggan paulit-ulit para lalo tayong lumalim dun sa ating kaligtasan.
That's a good point para hindi makalimutan kasi mahina yung utak natin. Pag paulit-ulit, mas laging matatandaan. Brad Larry, bakit kailangan mong pakinggan paulit-ulit parang sirang plaka yung preacher? Okay, tama yan. Kasi every time na bumabasa tayo ng isang verse sa Biblia, hindi mo agad mag-grasp o maintindihan. Basahin mo uli sa susunod, uy, hindi ko nasilip nung nakaraan. Then basahin mo uli sa susunod, uy, lalong lumalalim. So that's one of the reasons. So, repeated lesson plan God's truth deeply. Ayun, that's there. Deeply in the heart and mind. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, nandyan yung ituro mo sa iyong mga anak kapag kayo ay naglalakad, ang mga alituntunin ng Diyos. Kapag bago nakaupo kayo, ituro mo. Kapag bago matulog, ituro mo. At pagkagising, ituro mo uli para huwag makalimutan. Para huwag makalimutan. Kasi kapag nagiging part na ng routine mo ay parang hinahanap na ng katawan mo yung mga salitang yon. At the same time, tama yun, para lumalim. Then, they strengthen, bakit kailangan pa ulit? They strengthen faith. So, pinapatibay ang ating pananampalataya, then build lasting conviction. Kasi, laging naididiin eh. Diba? Minsan nga yung mga magulang natin, si mama, parang sirang plaka, paulit-ulit. Diba? Bakit paulit-ulit yung mga magulang natin? Bakit? To remind you. To remind you. Na hindi mo kalimutan yung mga bagay na yun. Oh. Kaya minsan, yung mga bata, nagagalit na. Parang sirang plaka. Sinabi mo na yung kahapon, yung ka na naman. Then, they protect the congregation from forgetting. Kasi makakalimutan natin, forgetting and being led into error. So, alam mo nang depensahan yung pananampalataya mo kasi paulit-ulit prinit sa'yo ng preacher ninyo. Okay. So, number 3, sis. Beware of false teachers. Okay. Yung paghiwa sa katawan, yan yung mutilation sa English niya. Tumutukoy yan sa circumcision, sa covenant. Okay. Ang question is, how should Christian test a teacher or message? Paano mo susubukin ang isang Kristiyano ng mga Kristiyano? Paano mas sinusubok ang isang Kristiyano ang kanilang teacher? Yung preacher, yung mga ngaral, yung pastor sa iba, kung tunay yung kanyang tinuturo. So, paano? Paano mo malaman na tunay o hindi fake or hindi false teacher? Kasi ang sabi dito is beware o mag-ingat sa yung tinatawag na aso dyan, although scavengers sa mga Jews yan, sa mga Gentiles. So, pinag-iingat tayo sa mga scavengers. Sa ating, then sinunod niya pa yung evil workers. It means pastors, mga pari sa ating panahon, mga nangangaral, beware of the mutilation, yung circumcision, kasi yun yung pinapangaral nila sa panahon na yan. So, paano mo matetes? Hindi ka masway, hindi ka matisod. Kasi kung wala kang alam, hindi ka nagbabasa, maliligaw ka. Susunod ka na lang. So, inaakay ng bulag yung bulag, kapabulag. So that's one way. So, Brad Loy, paano mo malaman na tama yung tinuturo ko o mali? Okay, so magfo-fall lahat yan. So, kaya nagbibigay tayo ng Biblia para ma-test mo rin kung tama yung nagtuturo sa'yo. Sa ibang pananampalataya, bawal nga eh. Kasi, pangbabastos yun. Pag nagbabasa ka ng Biblia dyan, ako nagtuturo, pangbabastos sa kanila yan. So,
huwag mong ipakita sa panahon ng service yun. Sa iba naman, sasabihin, ay, yung mga pare lang yung nakakaintindi niyan. Hindi mo maintindihan yan. In even Revelation, ay, yung mga nag-aral lang yung nakakaintindi ng Revelation na yan. No. Ang isa sa pinakamadaling pag-aralan is Revelation. Basta alam mo yung Biblia mo. Kaya nga, read your Bible, pray every day, and you grow. Then, kapag alam mo yung Biblia mo, hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw. Parang, ano yan nag-hire ka ng taxi, dalhin ka sa ganito, alam mo yung pupuntahan mo, bakit dito dumaan? De, shortcut po. Okay. Shortcut sa iba na pala. Hold up na pala yon. So, kailangan alam mo rin. Okay, then, so, yan ang sagot. Carefully comparing. So, i-compare mo siya with God's words. I-compare mo siya. Tama kayong sinasabi niya. Then, examine. So, compare, then examine. Whether it presents the truth, the true gospel of Christ, without adding, baka nagdagdag naman siya, o nagbawas naman siya, or binago niya naman. Anong translation yung ginamit mo? Kasi sa iba, may translation na hindi talaga Diyos si Kristo. Tao lang siya talaga. So, tignan mo yung translation, then balik ka dun sa Greek word. Ano yung tunay? Kagaya ng baptism, ang mga Catholic, pinalitan na ng binyag. Yung Catholic Bible na translated by Cardinal Sid. Binyag na talaga. So, magkaiba na ang meaning ng binyag at saka baptism. Ang baptism, sa Greek word, sa original, it means immersion, ilubog. Ang binyag sa ating panahon is wisikan. Magkaiba na. Anong dating tawag sa Rizal? Binangunan, ganyan. May dating tawag na pangalan dyan, hindi binangunan yan dati. So, binago na. Pero lugar, yung mga bagay na yan. So, sa ating panahon, nababago rin yung mga translation, pero yung iba ay nalilihis na. Malayo na doon sa original. So, para malaman mo, i-compare mo doon sa original. Kaya nga, one of my collection is different translation. Kasi kung di ko maintindihan to, punta ako sa kabilang translation, then collection of translation. Then may Greek word pa ako. Dahil nag-aral din tayo ng 6 units sa Greek. So, i-compare mo doon kung anong ibig sabihin nito. So, compare, baka nagbawas, nagdagdag, o nilikot. Nilikot. Di ba sa sasakyan, pag pinalitan yung pinagawa mo, change oil. Kung di ka marunong, papalitan na yung mga pyesa doon ng mga mahihinang klase. So, kailangan marunong ka din sa mga bagay. So, reject every message that contradict. So, pag kontra siya, reject it. No matter how sincere, impressive yung teacher. Doon ako kasi magaling magpaiyak. Mga ganun. So, tignan mo, hindi porket sincere yung nagtuturo, kasi mamaya, pinalabas natin yung sincere, kasi even si Apostol Pablo, bago siya naging apostol, ipinaglalaban niya ang kanyang pananampalataya, which is the Old Testament, the Jews, at nilalaban niya ng patayan. Si Apostol Pablo. Even sa ating panahon, may ganyan. Muntik nga akong pinatay niyan Nung sinabi kong hindi naman iglesia ni Kristong tunay yan, papatayin niya talaga. So, even Paul, ganun din, inilalaban niya ng patayan, pero tignan natin yung Biblia, compare natin. So, yan yung mga bagay na pwede natin gawin kung malalaman mong tunay. Kaya nga may mga Bible studying ganito para madiscover natin yung katotohanan. The number 4, kaya mong basahin, Sister Elsie? Sige. Okay. True covenant. Yung circumcision kasi na yan yung covenant between the Jews and God. Ano yung tanda ng covenant na yan? Kailangan mo magpatuloy sa ika-8 days. 8 days. Bakit 8 days? Kasi
hindi pa daw siya, madali siya maghilom, 8 days pa yung bata. I-circumcise mo na at saka hindi madugo. May scientific na pag-aaral. Bakit 8 days kailangan matuli na yung bata? Yan yung covenant between God and man. Between God and Abraham, seed. Hindi ka magiging anak ni Abraham without mutilation or circumcision. That's a covenant. So sa ating panahon ngayon, meron din tayong tinatawag na true covenant people. Not circumcision of the flesh, but circumcision of the heart. So ang tanong dyan sis, ito. Lumabas? Ayan. Ancestry, family religion, or outward religious practice make a person right with God. Okay. Kasi marami na akong na-encounter. Dito na lumaki yung magulang ko. Ninuno ko, ito yung kinagisnan na namin pananampalataya. So, hindi na kami pwedeng lumipat. Oo, dito na rin kami mamatay. Sagrado, nakakandado pa. Kaya lagi kong kinikwento, Sagrado Romano Katoliko kami. May susi po ako. Buksan natin. Lagi kong ginojoke yan. So, yan yung tanong. Maari bang gawing matuwid ang isang tao ang kanyang mga ninuno? Relihiyon ng pamilya o panlabas na gawain sa relihiyon sa harap ng Diyos. So, maari ka bang ituwid ng pananampalataya o relihiyon ng pamilya mo? Or ibang like tradition? Yan. Okay, so that's the answer, no. Hindi. Kasi ganyan si Apostol Pablo eh. So, yan yung sagot, no. Yung family heritage and outward religion cannot save the soul. So kahit yung mga ninuno mo, tapos sasabihin pa nila, ano bang unang religion sa Pilipinas na nauna? Di ba Catholic? Yung Spanish? O di yan yung tunay? Yan. So, even, maari ka bang, dahil kayo yung pinaka-powerful sa Pilipinas, di ba? May mga nag-claim yan. Kami yung pinakamaraming member dito sa Pilipinas. Kami yung may pinakamalaking sambahan. Kami yung pinaka-powerful sa Pilipinas. Pwede ka bang iligtas nung dami ng member, laki ng simbahan o tagal? Sila yung pinakamatagal dito sa Pilipinas. Maari ka bang iligtas niyan? So, the answer is no. Hindi yung family heritage or yung outward religion cannot save us. So, good looks of the heart, changed by His Spirit and faith that truly obey Him. So, hindi lang yung good looks for a heart. Then we become God's children and heirs through faith, hindi dahil sa magulang natin, kundi dahil sa pananampalataya at baptism into Christ, not through ancestry or tradition or ito na yung kinagisnan ko, hindi. Nagiging membro tayo ng ating Panginoong Hesus. We become children, anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo. Yan. Okay. Then, lesson na makikita natin sa verse na yan, sa verse 3. Examine your worship and heart. So, tignan mo. I-check mo. Ito bang pananambahan nila is biblical? Then, of course, kung tama yung pananambahan, hindi naman tama yung puso, hindi rin mag-match. Kailangan mag-match. Then, do not rely on your family's faith. Dito kami, kasi ito na yung dito ako dinadala. No. So, a church level or outward activity. Dito kami kasi masaya. Marami activities dito. So, huwag kang mag-rely sa mga ganon. Then, worship God sincerely and according to the Bible or according to the truth. Kasi useless. Mamaya, sasabihin na Apostol Pablo yan na dadating tayo dun mamaya. Then, number 5, Brother Lloyd.
Ay, 3B, parehas niya rin pala yan. Okay, rejoice in Christ Jesus. So, nandyan na naman yung rejoice, di ba? 11 plus 6, almost 6, 17 na rejoice, joy, yung nasa loob ng libro ng Pilipos. Paulit-ulit niyang sinasabi. So, ang tanong dyan, what are common ways Christian may boast in themselves rather than in Christ? Ano yung mga paraan kung paano maaring magmalaki ang isang Kristiyano o mga Kristiyano sa kanilang sarili instead na kay Kristo? Ano yung mga paraan na ipinagmamalaki ng tao sa kanyang sarili instead kay Kristo? Kasi dito, ang sinasabi, magalak kay Kristo. Yung iba, nagagalak sila dahil sa kanilang achievement. Yan, isa na doon. Sa ano pa? Ano pa, Brad? Bakit nagagalak yung ibang tao? Hindi sa Panginoon. Aha, so achievement sa buhay yung pinag-aralan. Yan, di ba yun yung pinagmamalaki? Kagaya ni Brad Batong, talaga naman pag nakausap mo talaga, kahit maghapon kayo magkwentuhan regarding sa achievement niya. Brother, paulit-ulit yan. Memorize ko na yung sinasabi niya. Siyempre, matanda, pakinggan mo lang. Alam mo, kita mo yan, James, sabi niya. Yun yung mga bagay na kinakagalak nila. Pero ang sinasabi dito sa pinag-aralan natin, magalak kayo kanino? Not on your achievement, your status sa buhay, your knowledge, kundi sinabi ni Apostol Pablo sa Panginoon. At sinabi niya pa dyan, at walang tiwala or wag kayong maging confidence sa flesh. Okay, so yan yung sinabi niya. So ito yung mga sagot natin. So we boast in ourselves when we take pride in our knowledge. Yan. Then, service. Nagawa ko yan. Nagawa ko to. Plano ko yan. Then, yung background. Family background or yung background mo. Personal background. And yung talents and or morality. Then, nagagalak din ang mga tao also sa pamamagitan ng wealth, yung position, katayon sa buhay, then public recognition. Sikat, Brad. Dahil sikat. Then, instead of walking humbly. Then, number 3, Christian must glory in the Lord. Because salvation and every spiritual blessings, saan galing? So, kanino ka dapat mag-boss? I-boss mo ang Diyos. Itaas mo ang Diyos, hindi ang iyong sarili. Acknowledge God that everything, material blessings man yan, ay galing sa Diyos, not on your own energy or effort or strength alone. So, huwag kang magmalaki. Sabi nga ni Santiago, God resist the proud, but give grace. Kanino? Sa mga taong mapagpagumpaba. So, huwag kang mag-boss kung ano na yung narating mo sa buhay. Huwag kang magmayabang kung ano yung narating mo sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, magalak kay Kristo o magyabang. Ibig niya sabihin, kay Kristo, hindi sa iyong sarili. Not on the flesh, o huwag magtiwala sa laman o yung achievement ng laman mo. Okay? Kasi kung wala naman ang Diyos, hindi mo naman narating yung mga bagay na yan. Okay. So, ano yung lesson dyan sa verse 3 na yan? When you speak of your service, gifts, or accomplishment, give God. Kanino? Ano yung bibigay sa Diyos? Yung credit. Yung credit. Everything you accomplish, God credits to God. Not on your own self. Nakuha. Minsan, nung bata-bata ako, ganun din ako. Always credit to me. Ginawa ko yan. May mga politiko, ginawa ko yung tulay na yan. Ginawa ko yung build, ano ba, yung mga ginawa. May isang buhangin yan, hindi nakapaglagay doon, pero ginawa niya daw. Okay, sabi ko, makikita mo yung taong may mga ganong pride. Okay, number 6, may 4 pa tayo. 7:48. Hindi ka nagbasa, Brad, ano? Hindi, kadugtong niya pa rin yan. Verse 3 pa rin yan. Have no confidence in the flesh. So, ang tanong dyan, ayan, Brad.
So, ang hindi pagtitiwala sa laman ay nangangahulugan bang hindi mahalaga o ang mga mabubuting gawa? So, yan yung question dyan. Yes or no? Ang pagtitiwala, kasi ang sabi ni Apostol Pablo, huwag mag-boss. Have no. Sa translation niya dyan. Ewan ko anong ginamit ni ESV dyan. Have no confidence in the flesh. So yung gawa ba ng flesh ay ibig bang sabihin ay hindi na mahalaga, Brad? Mahalaga ba o hindi? Mahalaga pa rin. Okay. So anong sinasabi ni Apostol Pablo na huwag magtiwala sa laman? Anong ibig niya sabihin niyan? Kung mahalaga, Brad, anong sinasabi niya niyan? Na huwag magtiwala sa laman. Tama yung sagot mo kasi nandyan sa sagot yan. Na mahalaga yung gawa ng laman. Pero bakit sinasabi ni Apostol Pablo na huwag magtiwala sa laman? Okay, tama yan. Kasi yung iba, kung masyado silang nagre-rely sa kanilang accomplishment, then, yeah, tama yan. Madami tayong ilalabas yan, pero ilabas na lang natin. Okay, no. So, good works cannot earn salvation kasi. Kung nagtitiwala ka sa gawa mo, lagi ka akong nagsasamba. Nabaptize na ako. Nagbabasa ako ng Biblia. Tumutulong ako sa mahirap. So, masyado ka nang nagiging confident dun sa mga service mo. Sa good works mo. Sa good works. Pero yung good works, hindi nagdadala yan. Hindi yan yung sagot yan. Not earn salvation. Kagaya ng iba, anong ginagawa pag mahal na araw? Nagpapapalo. Then yung iba, hindi kumakain. Fasting. So, yun yung sinasabi dito na wag magtiwala sa flesh. So, hindi natin ma-earn yung salvation through that good works because we are saved by God's grace. Ephesians chapter 8. Pero tandaan natin yung 10. So, pag binabasa natin kasi yung Ephesians chapter 2, verse 8, we are saved by grace. Huwag mong putulin. May kadugtong pa. May verse 9 at saka verse 10 pa. Kasi ang sinasabi ng iba, Brad, di na kailangan magpabautismo. Only believe. Faith only. You are saved by faith. Through grace. Dahil nakasulat naman, tama. Pero huwag mong putulin yun kasi may kadugtong. May verse 10. Ano yung verse 10? Ang verse 10, people are created since in the beginning, that's the plan of God, we are created to live a life filled with good works. Yun yung, kaya tayo ginawa para gumawa ng mabubuting gawa. Ito yung nami-misinterpret sa verse kasi na yan, sa 2 verse 8. Ang nami-misinterpret na yan, akala nila yung baptism is work. Hindi work. That's a work of God. Sumusunod lang tayo. Ang work kasi, pag pinag-uusapan ng work kasi, especially Galatian, ay tumutuko yun sa Old Testament. Yung mga gawa sa Old Testament. Yung mag-alay ka, magtuli ka, mag-ayuno ka. That's the work in the Old Testament na binabanggit doon. Hindi yung work na baptism. Baptism is not work. That is, nakalagay dyan, true faith is not empty. It's shown through active obedience. Pagsunod yon, that's not a work. Baptism is not a work. That's a fruit of, alam ko, nilagay ko dyan Baptism, good works are fruit of faith. Kaya nagpabaptize ka because that's produce your faith. Ibinunga yon ng iyong pananampalataya. Ano ba kasing sinasabi ng Biblia? Who that believe and is baptized. Kaya ka nagbabaptize because that's the fruit of your belief. That's the fruit of your faith.
That's not a work na binabanggit ng iba. So, not a price of salvation, but that's a fruit of your, nakalagay dyan, good works, na sinasabi sa 2 verse 10 ng Epeso, are fruit of faith, not price of salvation. Kaya ka nagtratrabaho dahil para makuha mo yung kaligtasan? No. That's a gift from God. Kaya nga grace eh. Grace, from the Greek word charis or charis, it means unmerited favor. It means hindi mababayaran. That's a gift from God. Bakit kailangan mapabaptize? That's work. No, that's not a work. That's obedience. That's the product or fruit of your faith. Nanampalataya ka na ang bautismo ay para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. That's a fruit. That's a fruit. Nakuha. Okay. Number 7. Mahaba-haba to. 4, 5, 6. Brad Larry. Mm-hmm. 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 Okay, thank you. So, 7 yan. 7 yung works na ginawa ni Apostol Pablo. Mamaya ano natin yan. I-appear. Nailagay ko dyan eh. 7. So, di ba pinag-uusapan natin about confidence? Confidence in the flesh. So, kung magbobos ako, sabi niya, pag magmamayabang ako sa work, eto ako. Eto ako. Yan yung dating pananampalataya ni Apostol Pablo. Kaya niyang ipinapagkamatayan, tama ba yung Tagalog ko? Nilalaban ng patayan, yung dating pananampalataya niya, kaya niya pinapatay yung mga Kristiyano kasi siya ang tama sa akala niya. Kaya nga yung kumokontra, ang ating Panginoong Hesus at yung mga Kristiyano noong unang panahon, kinokontra yung doctrine na yung pananampalataya ng Apostol Pablo, so galit pinapatay niya sila. Hindi yan ang tama. So, kaya ang sabi ng Apostol Pablo, though I also might have confidence in the flesh. Meron din ako kasi ito yung nagawa ko. Mamaya lalabas yung 7 yan ha. Mamaya natin ilabas. Ito muna. Ito muna ang tanong na ito. Brad, can a sincero si Apostol Pablo kasi nilalaban niya ng patayan yung kanyang pananampalataya, moral, zealous, nandun yung zeal, yung eager ng kanyang pananampalataya, religyoso, nandun yung pagka-religyoso sa, even sa ating panahon ngayon, pumupunta sa Quiapo, pumupunta somewhere, sa Ubando, sumasayaw. Yung mga pananampalataya, talagang pumupunta somewhere para lang makapag-pray, mahawakan yung rebulto. Talagang religious. And religious person still need conversion. Religyoso na yun, Brad. Eager na siya sa kanyang religion. Kailangan niya pa rin ba ng conversion? Conversion, it means change. Mm-hmm. Bakit? Mm-hmm. Religyoso na siya, Brad eh. Lagi na siya nagsasamba. Friday, sa Quiapo pumupunta. Monday, Tuesday, Wednesday, sa Baclaran pumupunta. Tapos pumupunta pa yung Antipolo. Pag piyesta Antipolo, naglalakad, wala pang tsinelas, di ba? Mula doon, lalakarin. Tapos pag mahal na araw, talagang nagbubuhat pa ng religyoso na, Brad. Nagpre-pray, rosary, tuwing umaga, tuwing gabi. Okay. So, needed pa rin ng conversion. So, the same with Apostle Paul. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Though I also might have confidence in the flesh. If anyone else think he may have confidence in the flesh, dahil doon sa kanilang ginagawang about sa religion, sabi niya, ay more so, ganun din ako. Ganyan din yung ginagawa ko dati. Sabi niya, nagpa-circumcise ka? Ako din, nagpa-circumcise. Parang sinabi, nagbaptize ka? Ako din, nagbaptize. Parang ganun lang yung sinasabi niya, Dad.
Okay. So, ito yung mga sagot. Mamaya ko na ilalabas yung mga 7 na yan. Okay, so yes, kailangan niya pa rin ma-convert o magbago. Convert, para 110, Brad, kinonvert mo sa 120. Parang ganon. Kasi pag plinag mo yung Japan appliances, puputok yan. Kaya kailangan mong change. That's the meaning of conversion. Okay, Paul was sincere and zealous, but he was sincerely wrong. Mali kasi. Mali yung pananampalataya niya. So, maraming ganito sa ating panahon ngayon. Marami. They are guided with the blind. Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. May ka-discussion nga tayo sa online. Pwede daw kainin ang dugo basta naluto. Ang sinabi kasi doon, hindi kasi luto kaya hindi mo pwedeng kainin. Sinabi na nga ng Biblia, layuan eh. Layuan. Tapos nasa isang verse lang siya. Layuan ang dugo, tapos huwag makipag-apid. So kung pwedeng kainin yung dugo, pwede rin makipag-apid. Adultery, kasi nasa isang verse lang sila. Kumbaga nasa isang box lang. Alangan yung isa ay pwede, yung nasa loob ng box na isa ay hindi pwede. Okay, so saan na tayo? Number 2, seal must be guided by truth. Kailangan, tama yung eager mo, pero kailangan i-base mo muna dun sa Biblia. Parang ganito yan, ang bilis mong tumakbo. Brad, sis, unahan tayo, no? Hanggang finish line. Mas mabilis ka sa akin. Ang problema, sa iba ka na daan naman. Di-disqualified ka. Kasi nag-shortcut ka, nandito yung daan. Pero, binigay mo yung todong lakas mo. Pero, nasa maling daan ka. So, the same with faith. The same with pananampalataya. So, must be guided by truth. And every person needs the mercy found in Jesus, 1 Timothy. Okay, ayan yung 7. Yan, tingnan nyo na lang. Circumcise the 8th day, according to the law. Yan yung binobos ni Apostol Pablo, I'm the stock or from the tribe of Israel. Yan yung ibig niyang sabihin. Tribe of Benjamin siya. So, bakit kasi tribe of Benjamin? A tribe associated Israel first king, si Saul. Si Saul is from the tribe of Benjamin. Kauna-unahang hari ng Israel. From the tribe of Benjamin. Kaya may pinagmamalaki siya. Nasa lineage ako ng king ng Israel. Kaya kung may confidence ako in the flesh, ito yung credential ko. Yan yung sinasabi niya. Then, a Hebrew of the Hebrews, it means retaining Jewish identity. Yung language, nandun pa rin. And custom. Yan. Concerning the law, Pharisees, devoted, tignan nyo yung kadugtong ng number 5, strict observance of the law. Wala talaga siyang pinapalampas. Pharisees, it means, sila yung taga-sulat ng Biblia nung araw. Kapag mali lang yung stroke ng pagsulat mo, mali na yung Brad. Buong sinulat mong papyrus, mali na yon. Mali na yon. Ganon sila ka-strict. Then, ano pa? Concerning seal, ano yung ginawa niya? Persecuting the church. Kasi galit siya doon sa, bumapatikos doon sa relihiyon niya. At may mga relihiyon sa ating panahon na ganon. Then, concerning the righteousness in the law, blameless siya. It means, wala siyang, blameless, wala kang mapintas. Ayan. Wala kang mapintas doon sa kanyang relihiyon. Ayan. Concerning the righteousness of the law, yung pagsunod sa batas ng Old Testament, 100% pure siya. Ganon siya katindi. May mga ganon tao din sa ating panahon. Talaga naman religyoso. Pero bakit sa impyerno babagsak? Kasi wala siya sa tamang landas. So, ang tanong natin kanina, paano mo malaman na tama yung sinasabi ng nangangaral? Magbasa ka ng Biblia. Para hindi ka ma-misguided. Okay. Sana may natutunan tayo dyan. We almost done. Number 8. Kadugtong na pa ba rin ba yan? Count former gain. Yan. As loss for Christ. Brad, balik sa'yo. Ang mga bagay na sa akin ay Pakinabang. pakinabang. Ang mga ito ay itinuring kong Kalugihan. alang-alang kay Kristo. So, ang tanong, nandyan, Brad. What may a person have become as lost in order to follow Christ? So, ano ang maaring ituring ng isang tao na kawalan? Ang ginamit dyan, kawalan or loss o kalugihan
upang masunod si Kristo. So, sa pagsunod kay Kristo, ano yung mga inari mong gain mo sana pero kinounted mo siya as loss, alang-alang. Parang ano yan eh. Dahil mahal na mahal mo siya, sinacrifice mo lahat. So, regarding Christianity. So, ano yung mga bagay-bagay na pwede mong isacrifice for to follow Christ? Magbigay ka ng isa. Minsan kasi pwede natin ano sa career. Kasi kung masyado ka ng successful sa career, Mhm. Christ, Jesus. So, you need to sacrifice career kung ma-compromise yung paninilbihan sa Diyos. Your compromise. Okay? Kasi ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God, not mean na iwanan mo yung career mo or yung trabaho mo or yung job mo. Ang sinasabi niyan is kung mako-compromise yung pagsisilbi mo sa Diyos. Yan yung sinasabi niya. That's a good point. Brad, ano yung... Okay, so compromise your time. Tama. Compromise. Sacrifice your time. Tama yan. Kasi dapat ngayon, nanonood ka na ng YouTube. Nag-cheches ka na dapat ngayon. Nandito ka. Scott, ano yung isasakripisyo mo para masunod mo ang Diyos? Ano yung isasakripisyo mo? Sa sarili mo para masunod mo ang Diyos? Angel, ano isasakripisyo mo para masunod mo ang Diyos? Na dapat gain mo sana. Give me one. Angel, CJ. Sabi ni Brad yung career. Sabi ni Brad yung time. Ano naman sa'yo? Ano yung pwede mong ibigay sa Diyos na isakripisyo? Ano pwede mo ibigay? Pag Sunday, ano yung binibigay mo? Blessing, okay. Yung money, okay. That's sacrifice mo. Imbes na pangbili mo ng gadget or something, ano? Bless God, okay. How about, Scott, ano? Meron ka na? Ano? Bedtime? Playtime. Oh, that's good. Kasi instead na maglalaro, kasama si ate, inunang pumunta rito. Yeah, tama yan. Okay. So a person may need surrender pride. Yung pride mo, Brad. Kasi hindi tayo makakapunta sa langit if you have that pride. Yung mga sinful habits. Habits. Then, desire for human praise. Yung i-praise ka ng tao. So, i-sacrifice mo yun. Kailangan si Kristo ang makita, hindi ikaw. Then, number 2 is a person may need to give up, family pleasures. Instead na mamasyal, so you need to give up that. Kasi Sunday, Brad, Kailangan yung pamilya mo, dalhin mo sa church. Pwede naman after, tama? Or bukas. Pleasure. Okay, okay, sorry for that. Family pressure. Need to give up family. Hindi pressure yan. A person may need to give up a family. Hindi pressure yan. Pleasure. That's a pleasure. So, nagkamali ako ng type yan. Okay. Then, yung worldly status. Yung status mo sa buhay. Yan. Of course, wala naman tayong politika dito, pero mahirap yun. Tama? Kasi politics, need ka ng bayan, need ka nito. Okay. Then, what else? Nasaan na tayo? Family, worldly status, financial, advantages. Sayang pag may deal ako ngayon yan. Linggo ngayon, Brad, kailangan may kausap ako sa Sunday na ako magsamba. Okay. Then, anything that competes, look at this word. Anything that competes with Christ. So, itong gagawin ko ba ngayon ay against sa rules ng ating Panginoon. So, if that against, kasi may competition na, so wag mong gawin. So, sacrifice that. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, kalugihan. Brad, ano to, income ko dapat, pero itunuring kong kalugihan para kay Kristo. Yan yung sinasabi dyan. Then, a person must abandon all false confidence
and trust fully in Christ alone. So magtiwala sa Diyos. Yeah, you're confident, but ano yung nasusulat? Ano yung nasusulat? Okay. So, yan yung mga bagay na marami pa. Ang mga ano lang yan, marami pa tayong pwedeng idagdag dyan. Mga basic lang yung mabinigay natin. Then, second to the last, lumampas na tayo. Saan na tayo, Sister Rosemary? All things lost to gain Christ. Okay. Philippians 8:3. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Okay. So, ang pagsunod sa Panginoon, all things ginamit niyan ay talagang bitawan mo lahat. Hindi mo pwedeng, okay Brad, magpapabaptize ako, pero gawin ko pa rin to. Kasi kinagisnan ko na to eh. Ito na yung kinasanayan ng pamilya ko. Hindi pwede. Kung ipinagpatuloy na Apostol Pablo yung gawa ng kanilang mga ninuno sa Old Testament, kasi nakasulat naman yun, biblical yun eh. Nakasulat, pwede ba yun? Kasi kapag hinabangan doon ni Apostol Pablo yung ginagawa niya nung Old Testament, hindi pwede kasi nasa New Testament na siya eh. Ang kailangan niyang sundin, yung batas na ni Kristo, hindi na yung batas ng lumang tipan. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, count all things, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus. Yung pagtutuli, wala na. Yung mga ginagawa sa Old Testament, 10%, wala na yung mga yon, kasama yung mga dyan. For what I have suffered the loss of all things, and I count them as rubbish that I may gain Christ. So, ang pagsunod kay Kristo, mahirap. Kasi marami kang isasakripisyo. So, ang question dyan, sis, Thus, counting all things as lost mean that Christians must abandon every wrong, possession, and responsibility. aha. Okay, so no. Bakit sis? Bakit? Your job, your possessions, and your responsibility, you have to balance it that you will not lose Christ. Okay, that's a good question. The word balance. Kailangan mong i-balance eh. Kailangan mong i-balance. Kailangan kong magtrabaho kasi I need to tend and feed my family. Pero nandun pa rin yung balance. May mga kagaya ni Brad Shalom, may mga ways naman na to serve God. Nandiyan yung online, kaya nag-online tayo. Okay, may mga mako-compromise pero hindi naman siya gaanong andyan pa rin. Andyan pa rin naman. Okay, pero pag yung word kasi na compete kanina, naalala niyo yung word na compete kanina, kung mako-compromise na, mako-compete mo na yung mga kagustuhan ng Diyos, yun na yung problema. Yun na yung problema. So, ang mga question na answer natin dyan, no. Tama yon. Christian must still work. But, may nakalagay dyan honesty. Honestly. Care for their families, kaya nagtatrabaho pa rin tayo, and fulfill their responsibilities. Nandyan yung mga bersikulo. Counting all things as loss means refusing to let possession, success, or money become your master. Yan yung ibig niyang sabihin, na mas mahalaga na yon kaysa yung paglilingkod mo sa Diyos. Mas mahalaga na yung mga material things kaysa yung paglilingkod mo sa Diyos. Yan yung sinasagot natin dyan. Then Christ must be first. Basta hindi mo mako-compromise yun, seek ye first the kingdom of God does not mean that you lose your job, your responsibility, and your business. It means, ginagawa mo yon for the sake of Christ pa rin. Serving your family is seeking God first. Yung pagsisilbi sa pamilya, Brad, is seeking God first. Okay. So, Christ must be first, and every blessings must be used. Look at that phrase, Every blessing must be used with pagpapasalamat kanino? Sa Diyos. And surrender to His will pa rin. To His will. Mahirap pag dahil may pera ka na, nakakapunta ka na kung saan-saan, Hong Kong, Japan, US, tapos di ka na nagsasamba. So
May competition na doon. May competition na. In reality talaga, hindi siya gaanong nangyayari. Mataas yung porsyento. Tignan mo sa US, mayaman sila pero bakit ang mga kongregasyon pababa? Mas matalino si Satanas eh. Kung may pera ka, gumagawa rin siya ng paraan para mawala ka sa iglesia. So, tignan natin yung mga at least napapag-aralan natin yung mga bagay na to. So, Holy Spiritual Accounting. Yan, hindi na natin didiin yan. Late na tayo. Okay, then, number 10, receive God's righteousness, know Christ, and pursue resurrection. So, and be found in Him, not having my own righteousness. Look at that phrase, ha? Kasi yan yung title natin. Own righteousness which is from the law. Dun sa gawa ng law, which is from the law. Yung righteousness niya. Kaya nga maraming, look at this. Kaya nga ipinako sa krus si Kristo kasi nagre-rely na sila dun sa law. Hindi na nila recognize yung gumawa ng law, which is Christ. Ipako siya sa krus. At least, naninilbihan ako sa templo. Sino nagpapako sa kanya sa krus? Yung mga pare. Yung mga pare. Yung mga trabahador sa templo. Na yung gumawa ng templo ay yun pinako sa krus. So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. And be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is true faith in Christ. So dati, from the law, yung kanyang confidence, but now, ang sabi niya, hindi na dun sa law yung confident ko, kundi na kay Kristo na. So, nag-shift, conversion. The righteousness which is from God by faith na. True faith. Sa Old Testament kasi, walang grace. At hindi yung pananampalataya doon na kagaya sa New Testament. Walang pananampalataya kay Kristo sa Old Testament. Kasi hindi nga kilala si Kristo sa Old Testament. Okay. So that I may know Him and the power of the resurrection and the fellowship is His suffering, being conformed to His death. If by any means I may attain to be resurrected from Him. So ang tanong natin dyan, last question, what does it mean to know Christ? Not merely know about Him. So what does it mean? Anong ibig sabihin na kilalanin si Kristo? Hindi lamang basta kilalanin, alamin ang tungkol sa Kanya. Brad Loy, anong ibig sabihin? Nang kilalanin si Kristo. Hindi lang, kagaya ni Sister Elsie, may nakilala akong dalaga, o nakilala mo na yung pangalan nung dalaga, nung mga panahon ng nakilala mo na. So, anong ibig sabihin ng kilalanin si Kristo? So, ano yung mga ways na makilala mo si Sister Elsie nung unang panahon? Hiramin yung Islam book, tama? Uso pang Islam book, tama ba yung Islam book noon araw? Yung favorite color, di ba sa school? Islam ba eh? Ano yung favorite singer niya? Favorite actor, artista, favorite food, favorite color? Naabot mo pa ba yan? Hindi na. Sa school? Di ba, para na, patingin si Elsie. Kung magkaklase kayo nung araw, di ba may mga ganyan? So, nakilala mo na yung pangalan, pero dito, regarding Christ. So, ano yung mga ways to know about Christ? Not merely know, but to know more about Christ. Ano yung mga paraan mong ginagawa para makapalapit ka pa at makilala mo si Kristo? Okay, yeah. Reading the Bible, yeah. Ito, yung ginagawa natin ito, midweek service. Yeah. Brad Larry, ano yung mga ginagawa mo? Bible study. Okay, ano pa? Bukod doon. Mga utos. Okay, thank you. Kaya i-reveal ko na to. Medyo yung tiyan ko, hinimas ko na. To know Christ is to trust Him personally as Lord and Savior. Trust. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Then,
makikita mo. Pag 100% mong ibinigay yung confidence sa Kanya, makikita mo yung mga fear mo sa buhay, takot mo, yung mga, wala ka nang pakialam doon. Wala ka nang, yung future, wala ka nang pakialam doon. Kasi, ibinigay mo na, sinabi niya naman, cast your burden upon Him. So, pag natutunan mong naibigay, ipinagkatiwala mo sa Kanya lahat ng bagay, even sickness, hindi mo na pinapansin yan. What happened tomorrow, next year, hindi mo na pinapansin yan. Kasi ang buhay mo kay Kristo na. So, trust. Faith, it means put your trust in Him. Ipagkatiwala mo. Yung mga anak mo, pagkatiwala mo sa Kanya. Pag nasa school, pagkatiwala mo sa Diyos. Then, mawawala yung worries mo. Kasi, ibinigay mo sa Diyos. Yung asawa mo, nasa trabaho, pagkatiwala mo sa Diyos, then mawawala yung mga worries mo sa Kanya. So, trust. Trust personally. Then, to know Christ is to obey. Yan, tama yung sagot ni Brad. His gospel and live. Not only to obey, that live like Him. Imitate me as I imitate Christ. Sabi ni Pablo. Then, to know Christ is to remain faithful. Through sufferings, in power and hope of His resurrection. 3:10 verse 11. Okay. Skip na natin ang iba. So, one's own righteousness depend human achievement, produces boasting, seeks justification from the law, trust religious credential, cannot remove sin, centered on self. Pero righteous through faith is depend on God, produce gratitude, receive justification through the gospel, trust Christ's sacrifice, provides forgiveness through Christ's blood, and centered Christ yung buhay mo. Alam ko, pinost ko to sa timeline ko eh. Okay. Then, next slide. Tapos na tayo. Yan yung pinag-aralan natin, 10. 10. Yan. Nakapost yan sa GC natin at saka sa timeline ko. So, ano yung main lesson natin? Rejoice in the Lord. Not temporary circumstances. Not in temporary circumstances. Then, receive repeated biblical teaching. Paulit-ulit okay lang. Bakit kailangan natin paulit-ulit? Para lalo tayong lumalim. Parang pako, unang pukpok, Brad, konti. Pukpukin mo uli, konti. Lalalim na yon. So the same with repeated hearing the gospel. Test every doctrine. Test. Kung nakita mong mali, anong kailangan gawin? Reject. Worship God from transformed heart according to His truth. Number 5, glory in Christ alone. Glory or rejoice in Christ alone. Not in the circumstances, but in Christ. Then reject every form of self-righteousness. Look at that phrase. Reject every form of self-righteousness o sariling pagmamayabang o tiwala sa sarili. Count Christ as more valuable than every earthly advantage. Count Christ as valuable. Hindi yung mga material na bagay, earthly advantage. Seek God's righteousness through living obedience and faith. So know Christ in both His power and cost of following Him. So, marami kang isasakripisyo. Ang pagiging Kristiyano ay costly, mahal. Live with the sure hope of resurrection. Sure hope. Live. Mabuhay sa sure, sa tunay na pag-asa, totoong pag-asa tungkol sa pagkabuhay na maguli. Na even mamatay tayo sa sakit, even mamatay tayo sa hirap, may buhay na pag-asa. Yung buhay na walang hanggan sa langit, nakasama ang ating Panginoong Hesus. So, closing appeal, do not merely admire Paul's testimony, make conclusion your own. Let go every confidence that compete with Christ, rejoice in Him, trust in His righteousness, obey His gospel, and live with your eyes fixed on the resurrection He has promised. Fix or tumingin sa mga pangako ng ating Panginoong Hesus. Thank you very much. Any question or additional insight sa ating napag-aralan? Malinaw naman, ano po? Naku, Maria. Ito yung isang style ng teaching, pinag-aaral natin na question and answer, kaya nauubos yung oras natin. More than 1 hour na tayo.
Wala pong question. Ano po? Malinaw? Maraming natutunan? Sis? Si Brad? Good. Shall we stand na siguro? Then, wag na magpawit, Brad. Closing prayer na tayo. Mabot tayo ng 8:20. Brad, pray. Closing. Manalangin tayo mga kapatid. Ang daming Diyos na makapagbigay sa lahat. Salamat po ang sa ibigay at ibigay sa amin sa Diyos ang aral naging malaga sa salita ng why ko aral ay magtuloy sa aming isipan at natutunan namin ang tulay dapat na pagsunod at pagkakala sa iyo ang ating sarapang naway na silang programa naway ang kaulat ng sa amin upang mas lalong tumibay ang patataya ay puso namin natanim sa sitio na sa ating pinag-uugat at hindi na bubulot hindi na pagkakas ang salita ng pa ang pagkakas na sa tigal at naway ulit pagkakain sa ito pwede po sa aming pating sa aming pagkukulan sa Diyos kapagkat ang mga sa amin ay hanggang masa ang pagkulay paano kami dinala mo ito na kita sa kayapa hindi sa mga tahanan na may pagkibay kami ay yung isang tao ng mga isang masasa na alam huwag kami malutas ang pagkisa sa bagay at hindi mabanggit sa langit na aming kailangan sa bahay na sa iyo sa pangalan ng anak si Jesus na aming Panginoon. Amen. Thank you, thank you. Bye-bye. Oy, may tatlong watching natin. Bye-bye po. I-off na natin. Oy, 4 na. Tapos na po yung natin. Thank you, thank you.